Kamusta mga bata? Handa na ba kayo para sa isa na namang panibagong kaalaman? Ngayon ay pag-aaralan natin kung paano napahahalagahan ang deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas at ang pagkakatatag ng unang republika. Sa nakaraang aralin, tinalakay at inilarawan ang mga partisipasyon ng mga kababaihan sa Rebolusyong Pilipino. Ngayon ay sabay-sabay nating alamin ang sagot sa mga katanungang ito. Paano po nabuo ang Kongreso ng Malolos? Paano natin mapahahalagahan ang pagkakatatag ng Kongreso ng Malolos? Bakit mahalaga ang pagkakatatag ng Kongreso ng Malolos? Bago tayo tuluyang tumungo sa ating aralin, subukan niyo munang sagutin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Sa pagnanais ng mga Pilipino na maging malaya, minarapat nilang tumawag ng kongresong bubuuin ng mga kinatawang halal na mga lalawigan. Puna ng crossword sa ibaba sa pamamagitan ng pagtukoy sa inilalarawan ng bawat bilang. Para sa pahalang bilang isa, siya ang nahalal na Pangulo ng Kongreso. Sino siya? Para sa pahalang bilang 5, bayan sa Bulacan kung saan itinatag ang Kongreso. Saan ito? Para sa pababa bilang 2, tumulong kay Felipe Calderon sa pagbuo ng Kongreso. Sino siya? Para sa pababa bilang 3, uri ng pamahalaang itinadhana ng Kongreso ng Malolos. Ano ito? At para sa pababa bilang 4, siya ang namuno sa pagtatatag ng Kongreso. Sino siya? Ngayon ay dumako na tayo sa ating araling na pahahalagahan ang pagkakatatag ng Kongreso ng Malolos at ang deklarasyon ng kasarinlan ng mga Pilipino. Sa pagnanais ng mga Pilipino na maging malaya, may narapat nilang tumawag na kongresong bubuuin ng mga kinatawang halal ng mga lalawigan. Noong ika-15 ng Setyembre 1898, pinasinayaan ng Kongreso ng Malolos. Ang mga kinatawan ay mga 73 mamamayang nabibilang sa may mataas na pinag-aralan, matalino at may kaya sa buhay. 35 sa kanila ang nahalal sa katungkulan. Sila ay nagpulong sa simbahan ng Baraswain sa Malolos, Bulacan sa pamumuno ni Felipe G. Calderon. Ang mga kinatawan ng Kongreso ay naghanda ng saligang batas. Ang saligang batas ng Malolos ay nagtadhana ng isang pamahalaang demokratiko kung saan ang mga mamamayan ang namimili kung sino ang gusto nilang mamuno sa kanilang bansa. Ang pamahalaang demokratikong itinatag noong Kongreso ng Malolos ay mayroong 3 sangay: ehekutibo o tagapagpaganap, lehislatura o tagapagbatas, hudikatura o tagapaghukom. Ang ehekutibong sangay ay binubuo ng Pangulo at Pangalawang Pangulo na kapwa ay nihalal ng boto ng nakararami at magsisilbi sa loob ng 6 na taon. Binibigyan ng konstitusyon ang Pangulo ng kapangyarihang piliin ang kanyang gabinete. Bubuuin ng mga kagawarang ito ang isang malaking bahagi ng burokrasya ng bansa. Ang lehislaturang sangay naman ay pinahihintulutang gumawa ng mga batas, mag-amyenda at magsawalang bisa ng mga ito gamit ang kapangyarihang ibinigay sa Kongreso ng Pilipinas. Nahahati ang institusyong ito sa Senado at kapulungan ng mga kinatawan. At ang huli ay ang hudikaturang sangay. Ang hudikaturang sangay ay may kapangyarihang lutasin ang mga sigalot sa pagpapatupad ng mga karapatang nakasaad sa batas.
Hinahatulan ng sangay na ito kung nagkaroon o hindi ng matinding pang-aabuso sa pagpapasya na katumbas ng kakulangan o kalabisan ng kapangyarihan sa panig ng pamahalaan. Binubuo ito ng Korte Suprema at mga nakabababang hukuman. Ano ang itinatag ng konstitusyon? Ang konstitusyon ay ang pinakamataas na batas ng bansa. Higit sa ibang napatupad na batas, ito ang pinakamahalaga. Ito ay sistema ng batas na may ugnay sa paniniwala ng isang bansa, estado o samahan na pinamumunuan. Itinatag ng konstitusyon ng isang malayang republika ng Pilipinas. Pinasinayaan ang unang Republika ng Pilipinas noong Enero 23, 1899 at si General Emilio Aguinaldo ang nahalal na unang pangulo nito. Ang pamunuang militar ng mga Hapones ang namamahala sa paggawa at pagpapatupad ng mga kaupatosang pampangasiwaan at nagpapatibay ng mga batas. Deklarasyon ng Kasarinlan ng Pilipinas. Matapos ang pagpapahayag ng kasarinlan mula sa Espanya noong Hunyo 12, 1898 at ang pagbabago mula sa pamahalaang diktatorya tungo sa pamahalang revolusyonaryo noong Hunyo 23, isinagawa ang halalan ng Kongreso ng Malolos. Ayon sa ilang historians, hindi Hunyo 12, 1898 ang petsa ng kasarinlan ng Pilipinas dahil sa mga panahong iyon, ang Kawit Cavite ay sakop pa rin ng mga Espanyol. Ang Manila Bay naman ay sakop ng mga Amerikano. Nasa kabilang panig ng Manila Bay ay Aleman at German. Ang iba't ibang bahagi ng Pilipinas ay sakop pa rin ng mga Espanyol. Nabalitaan ni Emilio Aguinaldo na may isang magaling na abogadong taga-Tanawan, Batangas na si Apolinario Mabini. Ipinatawag niya ito. Dahil siya isang lumpo, binitbit siya sa duyan ng ilang tao sa loob ng 3 araw na paglalakad. Nanlumo sa Emilio Aguinaldo nang makita si Apolinario Mabini. Ngunit dahil sa magaling at matatas magsalita si Mabini, kinain lahat ni Aguinaldo ang lahat ng kanyang sinabi. Ayon kay Apolinario Mabini, mali na magdeklara ng kalayaan dahil magulo pa sa Pilipinas noon. Maidedeklara ang kalayaan kung may pangkalahatang kapayapaan at kung may kikilala sa ating bansa na tayo ay malaya na, at nabuo ang Kongreso ng Malolos. Inayos niya ang Kongreso na pinasinayaan sa Baraswain Church sa Bulacan. Nagkaroon ng pagtitipon na bagamat idineklara ang Philippine Independence ng Hunyo 12, 1898, naging formal ang deklarasyon noong Setyembre 15, 1898. Nagpadala ng ambasador sa iba't ibang bansa. Hindi kinilala ng Amerika ang deklarasyon kaya nawalan ito ng bisa. Ngunit sa buong Asya, Pilipinas lang ang naglakas loob na magdeklara ng kalayaan, lalo na't sakop pa rin ng mga kanluraning bansa ang ilang bansa sa Timog Silangang Asya. Ang pinagbatayan nito ay ang Malolos Constitution. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Itinatag ng Kongreso ng Malolos ang isang demokratikong pamahalaan na may 3 sangay. Puna ng diagram sa ibaba tungkol dito. Ngayon ay tingnan mo kung tama ang iyong sagot. Ang pamahalaan ay binubuo ng tagapagpaganap o ehekutibo, tagapagbatas o lehislatibo, at hudikatura o tagapaghukom. Nakuha mo ba lahat? Magaling! Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 3, puna ng bawat patlang ng angkop na salita o parirala mula sa mga salita na nasa loob ng kahon upang mabuo ang mahalagang impormasyon.
Ngayon ay alamin natin kung tama ang inyong mga sagot. Nakuha niyo ba lahat? Magaling! Para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, basahin at unawain ang bawat pahayag. Piliin ang tamang kahon kung ang pinapahayag ay wasto. At para sa gawain sa pagkatuto bilang 5, basahin at unawain ang bawat tanong. Isulat sa kwaderno ang inyong sagot. Pagkatapos ay alamin sa inyong guro ang tamang sagot. Magaling mga bata! Hanggang sa susunod na aralin!